kagaya po nitong hambog at arogante na si Richard Hiderian. No? Hindi ko nga ito kilala pero paborito ito interviewin ng media, ng GMA, ng ABS-CBN, as if siya na lang ang nakakaalam ng tamang pananaw. Pag nagsalita ang Korte Suprema sa isang batas o hinggil sa isang desisyon na nag-i-involve ng batas, ang lahat ay susunod, including the President, including the Senate, including Congress. Hindi kayo exempted pa-impeachment court kayo dahil gusto nyo lang tanggalin si Sara Duterte. Excuse me as a Senator of the Republic of the Philippines. M. Goldifier. Ayan. So mga kababayan, marapat lamang na punahin natin ito. Dalawa na si Tito Soto, si Joel Villanueva. Ang pangatlo, ito po si Erwin Tulfo. Sabi niya, pwede nating ibaliwala yung desisyon ng Korte Suprema sapagkat mayroon tayong legislative integrity and independence na hindi tayo pwedeng diktahan o supilin o itali ng Korte Suprema. Isa pa ito. Alam niyo po ba na si Erwin Tulfo ay convicted with finality? Ang unang nagpahayag po ng pagkadismaya sa desisyon ng Korte Suprema ay si Senator Tito Soto. Sabi niya, mayroon daw siyang kinonsulta na hindi niya pinangalanan na legal luminary. At ang sabi ay pwedeng ibaliwala ng Senado ang naging desisyon ng Korte Suprema na nagdideklara na unconstitutional o null and void. Walang bisa ang mga articles of impeachment na ipinaakyat po ng Kongreso ni Martin Romualdez. Ang tanong kay Tito Soto, una sa lahat, hindi po kayo abogado. Pangalawa, ang sinasabi mong legal luminary, hindi po nagre-represent ng Korte Suprema. So kung ano man o 1,000, 1,000,000 man na legal luminaries ang kinonsulta ni Senator Tito Soto, it does not warrant na mali ang Supreme Court at tama sila. Sapagkat in the process of our operations as a government, ang Korte Suprema lamang po ang may kapangyarihan, natatanging kapangyarihan na binibigyan ng otoridad para mag-interpret ng batas. Kung ang batas ba ay tama o hindi nang naaayon sa saligang batas. Only the Supreme Court is allowed to do that. So kahit 1,000,000, 100,000 na legal luminaries pa ang konsultahin ni Senator Tito Soto, it will not alter, it will not change the very fact and very reality that in our system of government, it is the Supreme Court that is the exclusive and the highest arbiter and interpreter of laws. Hindi po ang mga legal luminaries, hindi po ang mga political analyst, hindi po yung mga nagpapakilalang expert-expertan hinggil sa mga political observations, kagaya po nitong hambog at arogante na si Richard Hiderian. Hindi ko nga ito kilala pero paborito ito interviewin ng media, ng GMA, ng ABS-CBN, as if siya na lang ang nakakaalam ng tamang pananaw sa kaganapan ng ating mga kababayan at sa ating lipunang Pilipino. Sabi niya, nangyari daw ito dahil 13 justices daw po ang na-appoint ni Pangulong Duterte nang siya pa ang Pangulo ng bansa. Excuse me talagang bugok at may pagka bias na talaga at solido na iba ang pananaw nito ni Richard Hiderian sapagkat hindi niya sinabi ang katotohanan na ang nagsulat ng desisyon, ang ponente, ay si Senior Associate Justice Marvic Leonen, ay appointee po ni Noynoy Aquino. At ito ay malapit sa politika ng dilawan. But he has an independent mind. So mali na siya, mali kaagad, itong mga hirit ni Ginoong Richard Hiderian ang nagpapakilalang self-proclaimed expert analyst sa mga kaganapan sa ating bansa. So walang katuturan sapagkat sino naman ang mag-a-appoint ng mga Supreme Court justices kung sa panahon na yon nagkaroon ng vacancy sa Supreme Court? It is always the President that is mandated and given the authority by the Constitution to appoint yung mga posisyon kagaya po ng Supreme Court Justices, ng COMELEC, ng COA, ng Civil Service Commission, at ng iba pang mga posisyon sa gobyerno
na nagre-require ng approval and appointment by the President. So hindi na kasalanan ni Pangulong Duterte yon kung nakapag-appoint siya ng marami-raming bilang ng mga justices sa Supreme Court, no? In fact, si Lucas Bersamin, ang numero 1 tagapagtaguyod ng katarantaduhan ni Marcos sa mga paglabag ng batas, was a Duterte appointee in the Supreme Court, lalo na sa pag-appoint sa kanya bilang Chief Justice ng Korte Suprema. O look what happened to Lucas Bersamin, no? Kulukoy talaga at bugok din ito si Richard Hidarian, ano? It does not follow na kung ginawa ni Pangulong Duterte ang kanyang pag-appoint sa mga justices sa Korte Suprema ay dahil yun ay gusto niyang gawin para protektahan ang kanyang interes. No. Sa panahon na yun, nagkaroon ng maraming vacancy. Nag-retire o may mga umalis na alis sa pagka-justices ng Korte Suprema. So natural, sa ilalim ng batas, ang mag-a-appoint po ay si Pangulong Duterte by the powers vested in him as the President of the Republic of the Philippines, being the head of government and the head of state. Klaro yan. So mali po at baluktot itong pananaw ng hambog at arrogante na ito na nag-i-expertan na kunwari analyst itong si Richard Hidarian. Iniinsulto pa niya ang ating mga kababayan sa Mindanao na tinatawag niyang Sub-Saharan region na parabang hindi umunlad at hindi umabot sa modernong panahon ang ating mga komunidad at mga pamayanan sa Mindanao at ang ating mga mamamayan. No? Very regionalistic chauvinist, regional chauvinism o mapang-alipusta na uri ng tao itong si Richard Hidarian. Ano? Kaya nga baluktot ang kanyang pananaw, bugok pa ang kanyang mga paninindigan. So, it does not matter kung sino nag-appoint sa mga Supreme Court justices na ito. What matters most is kung tama ba at umaayon sa kanilang pagsasagawa ng kanilang mandato ang ginawang desisyon na walang bisa at pagdideklara bilang unconstitutional nitong chapsoy at pansit canton na uri ng articles of impeachment na pinalusot nila Martin Romualdez at isinomite sa Senado. Klaro yun, mga kababayan. Okay. So, puntahan po natin itong delikado na mga postura at ginagawang pahayag ng ilang mga senador na atat na pumapel. Atat na umepal, no? At mapag-usapan sila sa publiko. Una sa lahat, hindi ito abogado si Tito Soto. And mababaw ang kanyang pag-intindi sa batas. Nakalimutan niya na ang Senado, ang Kongreso, ay hindi po exempted na mapailalim ang kanilang mga ginagawa into the review of Supreme Court when the question is focusing on the legality and constitutionality of their actions. Yan po ay sakop ng mandato ng Korte Suprema. Kailangan siguro mag-review ito si Senator Tito Soto ng Law 101 at magkaroon ng crash course o short course kung ano ang tinatawag na separation of powers, ano po ang mga constitutional duties ng judiciary, ng Congress, ng executive, no? Dapat para hindi naman nakakahiya yung mga pinagsasabi nito na pwede daw ibaliwala at hindi susundin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema patungkol po sa pagbabasura at pagdideklara bilang unconstitutional itong inilabas na mga articles of impeachment, no? Dahil daw may kinonsulta siya ng mga legal luminaries. Ang challenge ngayon sa iyo, Senator Tito Soto, hindi mag-submit ka ng appeal, you intervene in behalf of the Senate and submit an appeal urging the Supreme Court to reverse their decision. You can do that. Bring in your legal luminaries and then you go to court. Instead na magngalngal ka at magpahayag ka na kunwari ay may kabuluhan ang punto mo, nakakahiya sapagkat as a senator, dapat ikaw ay isa sa mga role models na sumusunod sa mga batas at sumusunod sa tamang proseso ng pagpapatupad ng batas. And that includes ang pagsunod sa kung ano ang naging interpretasyon at naging desisyon ng Korte Suprema hinggil sa mga usapin na may kabuluhan sa ating kalagayang nasyonal at sa buong kalagayang panglipunan ng mga mamamayang Pilipino. You should be the one to follow the rules of law, and even you should be the one to understand that the rule of law includes the Supreme Court
kung anong desisyon niya hinggil sa mga batas at interpretasyon hinggil sa kung ano ang diwa at ang layunin ng batas at kung anong sinabi ng Korte Suprema, yun po ay mananatili na superior. Kaysa Senado, sa pananaw ninyo, hindi kayo sumasang-ayon, but the only interpreter and arbiter in the interpretation of laws, including kung valid o hindi ang mga ginagawa ng ahensya ng gobyerno, kung ito ba ay naaayon sa saligang batas at sa mga umiiral na batas ng ating bansa, that authority and function belong to the Supreme Court. Mahirap bang intindihin yan, Tito Soto? Ito pa ito. Isa pa ito si Kolokoy Joel Villanueva, no? Akala mo matino din, ano? Kinwestiyon niya at sinasabi niya na they can proceed because ang Senado daw, when they are convened as an impeachment court, ay isang sui generis. Ano po itong sui generis na ito, no? I think this is a Latin word, no? Or combination of French and Latin. Sui generis. Ano po itong sui generis? Ibig sabihin po nito, kapag ang korte, ang Senado ay nag-convene bilang Senate Impeachment Court, they are an authority and a body of themselves. Separate daw ito. At ito daw ay may sariling dynamics and operations na hindi po pwedeng maisubject daw sa kung ano ang desisyon ng Korte Suprema, sapagkat exclusive daw ang mga desisyon hinggil sa Senado kung kanilang anong gagawin nila tungkol sa Articles of Impeachment. Yun na nga po ang sinabi ng Korte Suprema. The Senate now loses jurisdiction because how can you assume jurisdiction on something that has been declared illegal, on something that has been declared null and void? Meaning, walang bisa ang mga articles of impeachment dahil sinortcut, dinaya, pinalusot at hindi po sinunod ang mandatory requirement of procedural and substantial due process of law, including ang equal protection of law doctrine. And these are mandatory requirements in any legal proceedings that include the impeachment process. Hindi ba malinaw sa iyo yon, Joel Villanueva? Excuse me, pwede siguro mag-review ka rin, kagaya ni Tito Soto, ng Law 101 at ng short course on the operational interplay and doctrine of operations of the separation of powers ng tatlong branches of government, the judiciary, the executive, and the legislative. Sapagkat malinaw po ang nakasaad sa saligang batas. Ang may tungkulin at may mandato, may otoridad na pwedeng mag-interpret ng batas kung ito ay tama o hindi at naaayon sa pundasyon at framework ng saligang batas, it is only the Supreme Court can do that. Nagsalita ang Korte Suprema that the articles of impeachment na pinalusot nila Martin Tambaluslos at ng mga alipores niya ay nag-shortcut. Inikutan nila ang batas, binutas nila ang proseso at ginamitan ito ng pandaraya at panunuhol. Kaya tinawag ng Korte Suprema na null and void, at the same time unconstitutional. Ito po ang interpretasyon na tama. Sapagkat you may not like the way the Supreme Court interpreted the decision regarding the procedures and the existence of the articles of impeachment, but once the court has decided, you have to respect it. And if you do not agree, you have also the right and obligation to appeal into the court, not in the public opinion, na parang palalabasin nyo na kayo ang mas magaling, kayo ang mas nakakaalam kaysa mga hukom ng Korte Suprema. That is not good because you are senators, no? You are not speaking as an ordinary people or as an ordinary citizen, no? You are making an opinion as a senator of the Republic of the Philippines. M. Goldifier. Ayan. So mga kababayan, marapat lamang na punahin natin ito. Dalawa na, no? Si Tito Soto, si Joel Villanueva. Ang pangatlo, ito po si Erwin Tulfo. Sabi niya, pwede nating ibaliwala yung desisyon ng Korte Suprema sapagkat mayroon tayong legislative integrity and independence na hindi tayo pwedeng diktahan o supilin o itali ng Korte Suprema. Isa pa ito. Alam niyo po ba na si Erwin Tulfo ay convicted with finality sa desisyon ng Korte Suprema on 2 counts of libel?
At yan po ay kaso at krimen na kapag na-convict ka, ay bawal ka pong humawak ng kapangyarihan sa gobyerno, sa anumang antas ng gobyerno, either elected or appointed ka. Dapat hindi ito nakaupo kaya nga hindi yan dapat pinaupo doon sa DSWD at dapat hindi rin ito nakaupo doon sa ACT-CIS party list sapagkat yan ay crime involving moral turpitude. Ang krimen na libel under our definition of laws is a crime involving moral turpitude. And if you are convicted of a crime involving moral turpitude, at para kay Erwin Tulfo, good morning idol, Sir John Sancho from Kalinog, Larry John Caporal Sancho, thank you Malu Manayuba and Kads Dan. Ulitin ko po itong isa pang kulukoy na senador na si Erwin Tulfo, convicted po ito sa Supreme Court with finality. 2 counts of libel. At ang krimen na libel, kapag na-convict ka po, ang kategorya niyan is a crime involving moral turpitude. And under the rules of law, hindi ka pwedeng ma-appoint, hindi ka pwedeng ma-elect into a public office or any government position. Iwan ko dito sa COMELEC na sindikato na to, pinalusot nila ito, si Erwin Tulfo. No? At ito ay, klaruhin ko convicted 2 counts of libel with finality sa Supreme Court natin. At ito ay involved din sa kaso ng pandaraya ng kanyang passport at US visa dahil gumamit ito ng peke na pangalan. No? Ang kanyang pangalan ay Erich Sylvester Stallone Tulfo. Erich Sylvester Stallone Tulfo. At na-enlist ito for a certain period of time sa US Army, mga kababayan. Illegal. Parang si Gibo Teodoro din na mayroon palang golden passport at Maltese citizenship. Subalit na-appoint pa bilang defense secretary. Kahit sabihin niyang ginib up niya ito, pero itinago niya ito sa taong bayan. Ganito din ito si Erwin Tulfo Kolokoy, no? Para komentaryo pa siya na dapat daw sundin ang mga nakasaad na otoridad ng kapangyarihan ng Senado bilang impeachment court at wag daw pansinin ang desisyon ng Korte Suprema. Okay ka lang? Ikaw nga ang dapat tanggalin dyan Dapat kung may abogado mag-sponsor sa akin, I am willing na isubmit ang petition for quo warranto. Ano pong petition for quo warranto sa Korte Suprema? Ito po ay nagpapahayag na from the very start, illegal, walang bisa at bogus ang pagkakaupo ni Erwin Tulfo bilang senador. Sapagkat siya po ay may final conviction sa Korte Suprema. 2 counts. Ulitin ko 2 counts of final conviction sa Korte Suprema. At ang conviction niya ay libel. At ang libel ay isang krimen na ang definition, crime involving moral turpitude. Kagaya ng rape, kagaya ng robbery, mga moral turpitude crimes yan, mga kababayan. Hindi ka pwedeng ma-appoint, ma-elect, temporary or elected or permanent in any government position, including sa pagkasenador. Pero dahil balasubas itong si Martin Romualdez, pinaupo nila ito si Tulfo doon at ginamit nila na tirador nila sa mga special operations nila. Ngayon, na-elect as senador. Nakakahiya ito, Banana Republic na tuloy ang tingin ng iba sa atin. No? May batas tayo na nagpapa-prohibit, no? Ipinagbabawal na ang isang convicted criminal on a crime involving moral turpitude like libel with 2 counts of final conviction at the Supreme Court like Erwin Tulfo could have not been allowed to run as a candidate and could have not won in the election had it been cleared to the people na siya po ay hindi qualified. At maliban pa dyan sa pandaraya niya ng kanyang pangalan, kung kaya naka-obtain ito ng US visa, itong si Erwin Tulfo, mga kababayan, no? Ng US passport, mga kababayan. Kaya nga, tapos magkomentaryo pa siya, no? Na dapat daw wag sundin itong desisyon ng Korte Suprema sapagkat pwede naman daw igiit ng Senado ang kanyang kapangyarihan as an impeachment court. Hello? Mag-review ka rin ng Law 101. Mag-review ka rin ng konstitusyon kung saan nakasaad po dyan that the only interpreter and arbiter in the final interpretation of laws, ang may poder na gumawa niyan ay Korte Suprema. At kapag nagsalita ang Korte Suprema sa isang batas o hinggil sa isang desisyon na nag-i-involve ng batas, ang lahat ay susunod, including the President.
including the Senate, including Congress. Hindi kayo exempted, ha? Pa-impeachment court kayo dahil gusto nyo lang tanggalin si Sara Duterte. Excuse me, ha? The Supreme Court is the highest court of the land. It has the final say in everything that pertains to legality. You are correct, Sir Cesar. I agree to you. At walang pwedeng sumuway dyan. Otherwise, kung hindi po susundin ang Korte Suprema, kagaya ng sinasabi ngayon ni Senator Mig Zubiri, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. At kapag nagkaroon ng constitutional crisis, magkakaroon ng malawakang kaguluhan. Tama po si Senator Zubiri dyan. Para magkaroon po tayo ng order, magkaroon po tayo ng stabilidad, magkaroon po tayo ng kapanatagan kahit na medyo humaharang sa bituka at lalamunan ni Erwin Tulfo, ni Tito Soto, ni Bam Aquino, ni Kiko Pangilinan at ni Joel Villanueva, dapat sumunod sila. No? Ganon din ito si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino. Iwan ko bakit nanalo pang mga kulukoy na ito. They don't deserve to be in the Senate. Itong mga taong ito, ang layunin nila dyan ay magkaroon po ng poder at kapangyarihan upang ma-revive ang zombie politics ng dilawan at pinklawan. But they are not serving the interest of the people. Itong si Kiko Sharon Cuneta Pangilinan at itong si Bam Aquino. Sabi ni Rialyn Margot, si Soto, di naman yan abogado, pilingero din. Tama po kayo. Isa pa yan si Aklang Hidarian, papansin. Putok botsin ng tao na yon ngayon. 1,000 1 tuwa na naman ang alam ni Tito Soto, sabi ni Ace Chris. Okay, Freddy Simbilio from Oman. And Soto is, anong sabi ni, mas marunong pa sila sa Supreme Court. Sabi ni Oribet, wala naman bumoto dyan sa Cebu kay Kiko na yan. Mga hindi naman abogado, pero piling abogado. Sabi ni Oribet, truth matters, maganda na maingay sila Soto, Bam, Kiko, at para lalo silang masira, including yan si Erwin Tulfo. Thank you. No? Tama, ito sila, 5. Si Tito Soto, si Erwin Tulfo, si Joel Villanueva, si Kiko Pangilinan, at si Bam Aquino. No? Tito Soto is from Wambol University. Sabi ni Tomas Del Mundo, Wambol University. Napatawa tuloy si Ka Eric. Opo, School Bukol. Sa School Bukol yung Tomas Del Mundo. Ka Eric, may idol, pwede ba magpa-shoutout kay Yob Tumulak from Lapu-Lapu City, Cebu. Ariel Estudillo. Thank you, Ariel. Shoutout dyan kay, kay sino to? Kay Yob Tumulak. Boy Tumulak siguro ito. Natatawa din ako, sabi ni Gina Espilita. Si Kiko abogado. Yeah, tama ka, Judith. Pero, hindi nangangahulugan na hindi siya pwedeng sumunod, Judith, sa kung anong desisyon ng the highest arbiter and the final interpreter of laws, the Supreme Court. No? Kasi, hindi pwede yon na lahat pwede mag-interpret ng batas. Bagamat minsan ay medyo humaharang sa ating sikmura at lalamunan ang mga desisyon ng Korte Suprema, but no one is above the law. And we are a government that should be governed by laws, not by men's, not by men's caprices, not by men's whims and wishes. Hindi pwede po na kung anong gusto ng isang senador o ng isang kongresista at gusto ng isang cabinet official o ng presidente ay pwedeng gawin dahil hiwalay sila sa Korte Suprema. At Judith, no, hindi naman po garantiya na kung abogado ka ay matino ka rin. Hindi rin po garantiya na kung hindi ka abogado, wala ka ng matino na opinyon. No? Doon tayo magbatay sa kasaysayan. Alam natin na si Kiko Pangilinan po ay ang kanyang politika ay politika ng mga dilawan, pakikipagsabwatan, at alam nyo kung ano po ang pinaka tambaluslos na batas na ipinasa ni Kiko Pangilinan. Ito hindi po yung wow, dagat, hindi po 'yon, ano? Ang kanyang ipinasa itong juvenile law, yung CICL law niya, yung children in conflict with the law, na kung saan nang nakarang buwan lang edad 14 anyos at 16 anyos, pinatay nila at minartilyo ang isang nag-aaral na batang babaeng estudyante sa kolehiyo doon sa Tagum, Davao del Norte.
At hindi lang po yan, may iba pa pong mga ginawa na mga bata at minor de edad na hindi mo mahahabol kaagad at mapapanagot sa batas dahil ang age of discernment yata ay nasa 15 years old, mga kababayan. So, klaro malinaw ang ating gustong puntuhin dito. Ang mga pagmamaktol at pagmamagaling ni Tito Soto, ni Bam Aquino, ni Erwin Tulfo, ni Kiko Pangilinan at ni Joel Villanueva, nakakahiya po yun. Dahil, Brother Beethoven, hindi man nila nagugustuhan, Wena Caceres, ang desisyon ng Korte Suprema because they are senators of the Republic of the Philippines, they should be the role models sa pagsunod sa tamang proseso ng batas. And ang isang tamang proseso ng batas, kinikilala natin ang mandato at otoridad ng Korte Suprema na sila ang binigyan ng otoridad at mandato ayon sa saligang batas para mag-interpret ng mga batas o mga akto ng gobyerno nang kung ito ba ay naaayon ng tama sa batas at naaayon sa saligang batas. Klaro? Imelda Chulip, Beatrice Prudente, Ka-Eric, mag-usap kayo ni Attorney Virgilio Garcia. Kilala ko po siya. Nakasama ko po yan dati. Si Attorney Virgilio Garcia, Fred Palabrica, doon po sa JAGS yan, no? Judge Advocate General Services Office sa Armed Forces of the Philippines. I know him. Ka-Eric, nanonood ako sa inyo. Pwede ba magpa-shoutout kay Romeo Tumulak ng Bangka, Lapu-Lapu, Cebu? Okay, andyan na. Parang nagpabalik shoutout si Boy Tumulak. Nabasa ko na. Akala kasi ni Tito Soto na sa Itbulaga pa siya. Ang Supreme Court ay magkaiba sa Itbulaga. Thank you, Nel Lin. Pumupuna tayo sa kanila. Itong si Tito Soto, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, at pati po itong si Joel Villanueva at si Erwin Tulfo, because as senators of the Republic of the Philippines, dapat sila ang kauna-unahang sumunod at rumispeto sa Korte Suprema. So, hindi dapat ito nila gawin na parang political circus nila. Yun nga ang binabanggit ng desisyon. Unanimous ito almost, ang nag-abstain lang at hindi bumoto, hindi siya nag-enter ng vote, ay si Justice Kagiwa. At ito ay appointee ni Noynoy Aquino. Ang isa po, Justice Singh, S-I-N-G-H, ang apelyido yata. Si Justice Singh po ay on leave sa Korte Suprema. So almost unanimous po ang boto sa isinulat na desisyon at binalangkas po ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Tungkol po ito sa pagdideklara na ang articles of impeachment na ipinasa sa Senado mula sa House of Representatives from the very start null and void. At ito ay tinatawag na unconstitutional. Sa tatlong kadahilanan, number 1, nilabag nito ang 1-year ban na hindi ka pwedeng paulit-ulit o lagpas pa sa isa mag-submit ng articles of impeachment o ipa-impeach mo ang isang impeachable officers or isang impeachable official like Sara Duterte bilang pangalawang pangulo nang lagpas sa isang pagkakataon sa isang taon. Ayun, 1-year ban, meaning kung hindi inaktuhan at pinatulog nila ang tatlong impeachment complaints noong 2024 last December, kasalanan po ng Kongreso yon. At kung bakit nila itinulak itong ibinunga ng panunuhol at maniobra nila sa February 5 na mag-submit ng pang-apat na impeachment article, nako mga kababayan, yan po ay nilabag nila ang kautusan ng batas at mga established rules on the banning of more than one impeachment in 1 year against an impeachable official. Sinabi ng Korte Suprema na yan ay bawal. So, dapat sundin natin yon sapagkat kapag hindi natin sinunod yan, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. And there will be anarchy. And when there will be anarchy, it can also extend towards a possibility of civil war, mga kababayan, or kaguluhan. Hindi maganda po yon. Rainiel Roman, hi ka Eric, sanay na sanay sila maging lawbreaker. Tama po kayo. Charito Bangkaya, hi, hala, sige. Titigas lang ang mga muka ng mga yon. Hala, ituloy nila, gusto nila at na makita ng buong mundo kung gaano sila kabulok. Ngayon. Mga kababayan. So, pangalawa, diniklara po, itanong ko ulit ka Eric, paano matanggal sa Senado si convicted Erwin Tulfo? Pwede po yan matatanggal through quo warranto. Yung kagaya ng ginawa po ng panahon ni
dating Supreme Court Chief Justice Sereno na nag-file ng quo warranto. The quo warranto is a special proceeding na ipinapadala mo sa Korte Suprema upang i-review kung mayroon bang batayang legal o wala ang pagkaka-occupy ng posisyon ng isang individual, either elected or ano paman, sapagkat mayroon pong nalabag na batas. At ito po baka pwedeng gamitin ito kay Erwin Tulfo. 2 times convicted of libel with final decision sa Korte Suprema. Mga kababayan, at yan po, ang libel ay nabilong sa tinatawag na crime involving moral turpitude. And illegal po at bawal na ikaw ay maging bahagi ng gobyerno, either appointed or elected in any position. Klaro tayo dyan. So nagpahayag na ang Korte Suprema. Sabi ni Gilbert Labrador, i-contempt dapat sila ng Supreme Court. Pwede po yan, no? Lalo na itong mga senador na walang galang sa batas, ano? Pangalawang punto po kung bakit ibinasura ng Korte Suprema ang Articles of Impeachment maliban sa 1-year ban na nilabag nila na dapat 1 taon ang lalagpas muna bago ka magsumiti at mag-initiate ng panibagong impeachment proceedings sa isang impeachable official. Hindi nila sinunod yan kasi para sa kanila, ang Kongreso ni Tambaluslos, they are the law and they do not care about the Constitution. Kaya sila sinita ngayon ng Korte Suprema. Pangalawa, diniklara ng Korte Suprema na ito po ay illegal at unconstitutional on the ground na nilabag nila ang procedural due process and substantial due process. Ang ibig sabihin po ng procedural due process, timeline, kalendaryo, mandatory requirements of notice, of subpoena, among others, referral to committee hearing, and plenary decision na dapat dinideliberate in public and open session. Hindi nila sinunod ito, mga kababayan. Diniskartihan nila ito. And it was no less than one of their own ang nag-expose na may panunuhol na involved at pandaraya upang makuha ang mga pirma ng mga kongresistang buaya sa proyekto at pondo dahil may panunuhol na ipinalabas na 90 billion pesos na in-expose mismo ito ni Congressman Toby Chanco. Okay? Would they be inciting to sedition if they ignore the Supreme Court decision? That can be a possible ground na inuudyukan nilang maging magulo ang ating bansa, magkaroon ng kaguluhan sa hanay ng mga mamamayan by not accepting and following and not submitting to the decision of the Korte Suprema. That can be possible, mga kababayan. So sa government ni Bangag, Bobong Marcos at Romualdez, walang rule of law. Sila ang batas ka, Eric. Kaya nga tayo nagsasalita. Kaya tayo naninindigan. Dahil hindi tayo papayag na ganun ang gawin nila, mga kababayan. The moment we keep silent, the moment that we will not stand up, talagang ituloy-tuloy nila ito ang kabangagan nila at kanilang pagiging abusado sa batas at kapangyarihan. Okay? So, ang procedural due process at ang substantial due process, mga kaibigan, ay fundamental na haligi sa pagproseso ng anumang legal undertaking. That includes the impeachment process. Ang impeachment process may be mainly and principally political in character, but it has to follow the rule of law. And it has to observe the guidelines of the Constitution on matters pertaining to due process and equal protection of law. Sapagkat kung hindi mo yan susundin, mga kababayan, at i-shortcut mo ito, ang banggit ng Korte Suprema, the end does not justify the means. Parang sinasabi mo na rin na ganito, kung ikaw ay may mga anak na nagugutom at wala kang oportunidad na makakuha ng trabaho at hindi mo sila mapapakain, sa kagustuhan mong pakainin sila, pwede palang mang-hold up ka ng bangko, magbenta ka ng shabu, o kaya ay maging gun for hire ka. Basta lang kumita ka at maipakain mo ang mayroon kang maipapakain sa mga anak mo at pamilya mo. Pwede ba yun? Hindi. Siyempre hindi. Yan ang ibig sabihin po ng the end does not justify the means. Ibig sabihin po, kung gusto nilang papanagutin si Sara Duterte, bakit hindi ikaw mag-file ng quo warranto against Erwin Tulfo? Kasi po, Boss Bell, mayroon po yung proseso ng batas. Pwede pa ako as complainant, pero dapat may abogado. Yun po ang sagot ko dyan, no?
Hindi kasi ako lawyer, Boss Bell, no? Gusto ko, kung mayroong mag-volunteer na lawyer, alimbawa, Attorney Topacio, Attorney Mark Tolentino, Attorney Busantog, I am willing to be a complainant. Pero hindi ko alam kung gagawin nila. Hindi kasi ako lawyer, no? Pero alam ko ang proseso na yan. Pwede pong gamitin ang kuwaranto. I hope there will be lawyers to volunteer na silang gagawa, no? Tama yung sinasabi mo ka, Eric, sila na mismo ang pinapasweldo ng taong bayan, hindi sila marunong sumunod sa saligang batas. Anong gagawin ng mga sibilyan kung magkanya-kanya tayo sa batas? Correct. That is a correct point, Heron Busabos. Bakit ganun ang pinili mo, Heron, na title mo? Heron Busabos. Venus Odi. Ang akala kasi ng mga senador na yan, dahil nakaupo na sila na ang poderoso. Yan. Lowe Kabatbat. Dapat papagliwanagin si Soto sa Ethics Committee kagaya ni Hontiveros. I agree. Kung hindi ka marunong sumunod sa batas, what gives you the authority to be a legislator? On the basic and fundamental issue that once the Supreme Court interprets the law and the Supreme Court makes a decision on something that requires the review of legality and constitutionality of any action of any government agency that includes Congress, both the Senate and the House of Representatives, when the Supreme Court speaks, you have to listen and you have to abide and submit to it. Because we are part of a democracy where the rule of law prevails. And the rule of law is guided and guarded by the Supreme Court. Di po ba? Otherwise, i-dissolve natin ang Korte Suprema. I-dissolve na natin ang mga korte. Kung ganun lang naman pala na pwedeng i-interpret ni Tito Soto, ni Joel Villanueva, ni Erwin Tulfo, ni Kiko Pangilinan at ni Bam Aquino ang mga batas na ito nang naaayon sa kanilang political agenda at hindi naaayon sa kung ano ang mandato at otoridad na ibinigay sa Korte Suprema na sila dapat ang may karapatan at may tungkulin na mag-interpret at maglatag ng legalidad at constitutionality ng mga batas at mga akto na ginagawa ng gobyerno. Thank you, Luces Sara, ang aking dating utol na hudlom at ngayon ay nagbagong buhay na. Kapatid ko po yan, si Luces Sara, si Susara. Restituto Magno, nandyan na rin. At nandyan din po si Erlene de la Paz and Raven May Solid DDS. Kung naman pala marunong sila sa batas, bakit nandyan pa sila sa pwesto? Sayang ang pinapasahod sa kanila ng taong bayan kung hindi sila marunong sumunod sa batas. Correct? I agree to that. Kanino yon? Kay Raven May Solid DDS. Maria Hara, good morning ka Eric, watching you from, hindi ko na makita Maria, saan ka ba? From Tokyo, Japan. Mahal, watching you from Austria. Ayan, naka-shades pa yung mukha ni Mahal. Linalyn Lopez, nagsampa po ng case si Toto Kausing, ng case para ma-disqualify. Sino ma-disqualify? Hindi na umakyat, Linalyn. Ewan ko to sa cellphone ko, hindi ko na mabasa ang dugtong ng sinabi mo. Okay, klaruhin ko ulit mga kababayan. Antuin Digamo, kana i-file na ka Eric, ikuwaranto na yan si Tulfo. O ngay, I'm calling on volunteer lawyers to draft the complaint para po matanggal ito si Erwin Tulfo sa Senado. I think si Attorney and Retired General Virgilio Garcia ay nagsalita tungkol dito. That Erwin Tulfo should have been disqualified at the very instance na nag-file po ito ng kanyang Certificate of Candidacy. No? Mantakin mo, sinasayang natin how much will Tulfo earn kapag hindi po siya, how much the people are going to spend money for Tulfo for a nonsense senator na nandyan, na hindi qualified. So for every year, siguro makakakuha ito si Tulfo ng hindi bababa sa mga 50 million to 100 million pesos, including na ang mga perks, privileges, at iba't ibang mga tinatawag na mga extraordinary fund nila. Mababa na yung 100 million pesos. For the rest of the 6 years, close to 700 billion, close to 700 million o 1 billion na pundo ng bayan, gagastusin natin at ibibigay kay Tulfo na hindi siya qualified. Hindi siya qualified from the very start, mga kababayan.
at ito ay nakakasulasok sapagkat pinalusot yan ng COMELEC. Even in the first place, alam nila, no? Tama po kayo, Brother Ka Eric. Salamat sa iyong paglilinaw. King ko yan si Soto. Sabi ni Binoy. Binoy Common Sulapas. Bob Ingagamo. Tama ka, Brother Ka Eric. Mga abusado yan. Sila ang mga senador. Tandaan natin, re-electionist yan si Villanueva sa 2028. Sabi ni Ma'am Teresita Agiling, wag nang iboto. Tarantado din, ano? Sasabihin niya, the Senate as an impeachment court is a sui generis entity. Pasimple natin yung termino na sui generis. I do not know what to pronounce correctly. Sui generis or sui generis. S-U-I and then generis is G-E-N-E-R-E-S. Generis. Ang ibig ko lang namang sabihin is very simple. You are not the court. You are not the Supreme Court, Joel Villanueva. Go to Supreme Court and file a petition challenging or assailing or even questioning the decision of the Supreme Court with 13-0 at doon mo i-argue ang sinasabi mo. But for as long as there is no ruling on the part of Supreme Court to reverse what has been decided in as far as the bogus impeachment articles are concerned, you have no authority and no jurisdiction at all to proceed with your bogus trial of a bogus article of impeachment submitted before you by the House of Tambaluslos. That's the simple explanation about it. Kung gusto nyo na ipa-impeach at papanagutin si Sara Duterte, bring it on again. Kung kaya nyong ilusot on February 6, 2026 and onwards. That's the timeline na binanggit ng Korte Suprema, and make sure that you will observe by the strictest sense of the due process of law, both procedural and both substantial due process. And you must also observe the equal protection of law. Wala po kaming sinasabi at hindi rin sinasabi ng Korte Suprema na inaabsuelto nila si Sara Duterte. But you cannot do the shortcut of the process. You do it correctly and you do it properly and bring Sara Duterte into a fair and square objective trial without using panunuhol, bribery, corruption, at mga palusot at mga discarding bulok para lamang mapabilis ang inyong impeachment trial laban kay Sara Duterte. Bing Manawis from Dagupan City. And sino pa mga nandito? Si Mahal, nag-delete ng message. Si Teresa Are. Sinampahan po ni Attorney Kausing to disqualify Erwin Tulfo. Okay, very good. I thought once decided by Supreme Court in finality, convicted should be arrested and put in jail. So I need a coup warrant too. Yun din ang question ko, Boss Bell, no? Mukhang naglaps ang imprisonment order. Baka nagbayad, baka ang order, hindi ko nakita ng order completely, but it is confirmed, Boss Bell, na siya ay convicted with finality. Dapat nakulong siya. Ang tanong, bakit hindi siya nakulong? Then also the Supreme Court will explain that, no? Dahil hindi ako lawyer, I do not want to assume. Pero ang sabi sa akin ng isang lawyer na classmate ko nung college, ay pwedeng nagbayad siya ng penalty dito sa customs official na kanyang inalipusta at binanata ng tudo-todo, kaya siya nakasuhan at na-convict ng libel up to the Supreme Court. So baka nagbayad at naka-waive. Na-waive po ang kanyang imprisonment term. Cyrus Pamunag, yan ang epekto ng paboto sa mga Escalera Brothers. Kasama si Miss Tapia Hontiveros. Okay ka rin, Cyrus. Sabi ni Cyrus Pamunag, yan ang epekto ng patuloy na pagboto ng mga tao sa mga Escalera Brothers sa School Bukol, kasama dyan si Miss Tapia Hontiveros. Oo nga, no? Ang body figure ni Hontiveros, parang si Miss Tapia. Yung teacher na gino-good time ng mga Escalera Brothers, no? Sa panahon ng School Bukol. Sana pati si PRRD kidnapping case ilabas na rin ng Supreme Court at ng Ombudsman dahil illegal din po yon, sabi ni Babsi Mel Baldo. I hope so, Babsi, na dapat maganap yun. Natutuwa ako sa ating talakayang bayan. Okay, Escalera Brothers at si Miss Tapia Hontiveros. Dito naman sa YouTube, it's a unanimous decision by Supreme Court. Yeah, IPEC, it's almost unanimous.
Kasi absent or leave of absence, sa leave of absence, si Justice Singh at hindi nag-enter ng vote si Justice Kagiwa. So 13-0. It's almost unanimous. Okay. Abdul Aziz Renya, paano nila itakol yung articles of impeachment na may hindi na umakyat Remya? Ayun, nawala na tuloy. Ewan ko bakit ganyan mahina ang pag-akyat ng mga binabasa ko sa cellphone. Good morning, Sir Eric. Sabi ni Filipino Boy, good AM pala ka Eric. Ang dami So, malinaw mga kababayan hindi po inaabsuelto ng Korte Suprema ang Vice Presidente. Ang sabi ng Korte Suprema, bagamat kinikilala namin na ang impeachment proceedings and mechanism ay political in character, subalit yan po ay mayroon ding sinusunod na legal na batayan at konstitusyonal na mga framework. Hindi pwedeng yan ay absolute by itself. Makinig ka, Joel Villanueva. The impeachment proceeding, the impeachment mechanism, and the impeachment trial at the impeachment court may be political in character by and large sa kalakhan, but it does not exist as an absolute entity and process. It is still mandated to follow the legal procedure. And the doctrine of legal procedure, including the constitutional framework, ay may due process of law. May equal protection of law at mayroong 1-year banning na hindi ka pwedeng basta-basta, araw-araw, linggo-linggo, sa isang taon, several times over, ay magpapafile ka ng impeachment complaint dahil gusto mo lang gawin. Dahil ikaw ay kongreso. Sabi ng Supreme Court, that cannot be done. All political exercise, including ang impeachment complaints and impeachment trial, they should follow the rule of just law. Ang ginamit ng Korte Suprema, the rule of just law. Ang pag-iral ng makatarungang batas. Ayun. David Davivich. Hello ka Eric from California. Nahirapan ako ng apelyido. Hello from Anaheim, California. And Aling Vicky, good evening ka Eric. So, Gregory Pimentel, bakit hindi umakyat Gregory? Hindi ko mabasa Wala yan, matatanggal din sila niyan. May naligaw na sumbi, wag ka dito. Hoy, sino yun? Hayaan nyo ng mga sumbi, nang uuto ka na naman, sabi ni Rod Main. Okay. Hayaan nyo na si Rod Main. Mga ligaw na kaluluwa po yan. Kasi po, ang rule ni Ka Eric, pag pinatulan natin yan, hindi na tayo makapag-discuss. Mamumura mo pa, mapipikon ka, mawawala tayo sa main topic. No? Their objective is really to distract you. And ikaw ay buligligin, ikaw ay asarin. So hindi nila tayo maaasar. Kasi alam natin na ang mga nakikinig na tama at totoo at mayroong layuning mabuti sa inang bayan, sa ating advokasya, ay makikinig ng tama at tuloy-tuloy kay Ka Eric. Ayun. Mga kababayan, hindi na po ako magtatagal at maybe I could have taken much of your time, pero mainit ang ating talakayang bayan. Nag-live na po ako kasi mamaya po I can have another family gathering. And because of that, baka hindi tayo makapag-live mamaya. So, minabuti po ni Ka Eric na magbigay ng pagpapaliwanag. The Senate, for that matter, including the House of Representatives as Congress, their actions are still subject to the review of Supreme Court. Because only the Supreme Court is given the authority and mandate by the Constitution na sila ang pwedeng magtakda kung ang ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno at ng ahensya ng gobyerno at mga proseso ng gobyerno ay naaayon sa batas, especially sa saligang batas. And that cannot be exchanged for nothing else, no? Ano tong sabi niya? Expose po ni Yorme ang 19 billion. Sa Manila, may connect sa expose sa Kongreso. Yung sa Barangay Hall kay Joel Chihuahua. Pag-uusapan po natin din yan, ang abusado na to na Joel Chihuahua at itong mga flood control na ninanakaw ng mga kongresista at pati po ang iba pang mga kabulastugang pangungurakot sa ilalim ng gobyerno ni Martin Romualdez at ni Marcos. Maniniwala ako sa iyo kung di ka supporter ni Kibuloy. Okay. So okay lang kung hindi ka maniwala, ba't nandito ka? Ang tanong ko sa iyo,
Convicted ba si Pastor Kibuloy? Hindi. Ano ba ang kaso na sinasabi mo kay Pastor Kibuloy? Wala kang ma-prove, no? Kaya nga ang punto ko sa iyo, kung ayaw mo makinig sa akin, it's okay. Go ahead. Why are you listening here? Di ba? Kasi si Tambi Romualdez, ang mga kapwa niya buaya, na allied sa CPP, NPA, NDF, ay mga nasa Malacanang din. At pwede po na sila ay naging pugad na rin ng mga masamang impluensya sa gobyerno. Correct. Joy Gardner. Okay? So mga kababayan, hayaan nyo na po ang sumbi. Ayaw na niya maniwala sa akin dahil supporter ako ni Kibuloy. I am not ashamed to do that. Pastor Kibuloy is presumed innocent until proven guilty otherwise. There is no case na nag-prove na na-trial na siya ay nagkasala. Samantalang ito po, ang iyong mga tauhan mo, si Marcos nagnakaw, magnanakaw. At yan po, okay, hindi ko na mabasa kasi nahirapan ako sa cellphone sa kabila na hindi siya umakyat. Pero wag nyo na pong awayin ang mga sumbi. Sila po ay audience natin at klaro po yan na sila ay binabayaran para ang kanilang kaluluwa ay isanla nila at ibenta para may pakain sa pamilya nila. Kawawa naman. May baha pa naman. Inutil ang gumawa ng ponente ay si Senior Justice Leonen. Okay. But 13-0 ang naging desisyon, mga kababayan. So, malinaw ha, kung ano po ang ibig sabihin natin dito. Ibig sabihin po, may mga troll dyan dahil nanonood sila sa atin. Kaya Eric, hindi naman nila sinusunod ang Korte Suprema. Hindi po, susundin yan. Magbubutuhan yan sila sa July 28. Pagkatapos po or bago magsimula ang State of the Nation Address o pagkatapos ng State of the Nation Address ni Bongbong Marcos Jr. Okay?